Boss, tama lang ba na umepal si JPE? Tama lang yun eh, trabaho niya yun eh. Parang ang papel ni JPE, yung papel ni sinong katumbas niyan sa atin, si Attorney Panelo, di ba? Kaya lang mas active si Panelo. Si JPE minsan-minsan lang eh. Tama lang siyang umepal, pero mali yung tuntungan niya eh. Samantalang ang people power, yun kasi yung presidents nung ginagawa ng show of portion na kaya namin mag-people power pag hindi kayo tumino. O, yan na, sabihin sa ano ko na, wag nang paligoy-ligoy. Ako, ang tingin ko dyan, yung pinakita po ng show force ng ano, hintay namin kung anong pwede yung i-action. Kasi pag hindi kayo tumino, ganito kami kalakas. Ayan po, abangan natin. Nako, ina-announce ni Jerry Santiago. Bukas daw po may malaking rally. 18 na ba bukas? Abangan namin yan ha. Dilima. Pagkakataon mo na. Si Dilima, ano eh. Desperate sila, no? Desperate silang manalo. Kawawa naman. January 18, ha? Tandaan niyo yan sa kalendaryo. Magbibilang tayo ng mga 30. Sa People Power Monument. Ang dami niyan. Siguro 500 na. Padala ka BBM, 500 na pulis para ano. Boss Buds, may disallowed si Dilima sa COA. Ayon po kay Marcoleta, meron po siyang hindi pa nililiquidate. Kapapakinig ko lang kay Marcoleta eh. Bukas hanapin natin. Yun lang kasing parte na yun eh. Hanapin ko yung ano na yun, malamang yun nasa saganang mamamayan. May kahakot-hakot ba boss bukas? Kahit maghakot niya. Wala magpapahakot diyan kala Dilima. Mga kasama sa rally bukas, mga NP. Sige. Yan ang nakakahiya, yung tatapatan nyo, yung 2 milyon. Hindi nyo kayang tapatan yun. Kahit anong gawin nyo. Mga kasama sa rally bukas, mga NPA. Last December, nahalungkat ni Miss Sas yung 91 million at 123 million na unliquidated confi fund ni Dilima. The audacity of this woman. Tingnan nyo. Meron ka palang tinatago. Kaya siya takot na takot sa another Duterte. Baka balik oblo. Nag-Google siguro sila boss, kaya lang wala silang makitang achievement, kaya di na bumalik. Yung kay Marcoleta na pasabog, galing kay Sas. Galing pala kay Sas yun. Okay, bago yung 30. Hindi, baka si Sas lang yung una kasi sinabi ni Marcoleta na meron namang researcher si Marcoleta. Siyempre, do-double check niya yun, di ba? Congressman yun. Nung na-double check niya, meron nga pala. Nga pala. Boss, mas malala pa yung 30-30-30 na bagong expose ni Magalong. Kaya pala namaos na yung boses ni Luistro, kakasigaw sa stage. Di ba? Naalala niyo yun? Habang sinasabi niya, bumabaha ng biyaya. Pinapakita yung lugar niya, binabaha. Boss, sa EDSA yata. EDSA People Power Monument. Yung pinagdausan ng mga ng mga Marcos loyalists. Ikaw ba, Ontiveros? Ito lang, simple lang tanong ko. Tinuro mo ba sa mga anak mo yan? Yang gusto mong ipaturo? Tandaan mo, yung mga teacher, parang na silang magulang, kahit pa mga dalaga yan o binata, para na silang magulang ng kanilang tinuturuan. Kung hindi mo yan kayang ituro sa mga anak mo, wag mong ipaturo sa mga teacher
Kasi gagawing mandatory. Alam niyo ba ibig sabihin ng mandatory? Ituturo nila ng sapilitan. Ang US ngayon nagsisisi na dyan sa woke na yan. Binubura na nila pilit yan. Yung rally nila bukas at least matapatan man lang yung umattend sa rally nyo sa EDSA. Hindi nila kaya yun. Marami po yun. Actually, marami yun. Ang maganda ron, hindi po, wala pong hakot dun. Kusa yun yung mga nagpunta sa EDSA Shrine. Makikita mo galing pa sa trabaho. Boss Buds, galing ako sa trabaho. Tignan nyo yung oras. Pag yung pagka mga alas 6 na, dumadami. Kasi galing sila sa trabaho eh. Dadaan muna ron, tatambay. Tapos pag mga alas 10 na, mag-uwian na rin. Yung Duterte disbarment, diversionary tactics na naman. Correct. Diversionary tactics lang po yan eh. Kasi DPWH nag-request ng budget 700 billion. Ginawa ng tamba 1.1 trillion. Tapos walang program of projects. Alam na this. Sabi nga ni Magno nung inaral niya eh, yung mga project, panay mga multipurpose building. Eh sino ba makikinabang doon, di ba? Yung lokalidad yan. Dito sa Canada, ganyan. Kaya maaga namumulat sa kamunduhan mga kabataan. Tingnan nyo. Yan yung gusto nilang i-adapt, yung international week talaga Marcos admin. Halatang halata sa mga projects ko, no. Huwag ninyong kalabanin si PBBM. Eh di wag. Alam niyo, hindi sila nasabi ni Inday Sara, kung hinayaan lang nila ako magtanim sa bundok. Kung hinayaan lang, di ba? Willing na si BP Sara na maglingkod lang talaga. Eh hindi. Boss, dito sa amin walang napakulong na drug lord nung panahon ni PRRD. Napakulong. Campaign promise niya yan eh. Ano po si PBBM Diyos pagtapos nila banatan si BP Sara? Kinig si BBM sa advice na sablay niyan really. Actually, yung Iglesia ni Cristo Rally, show portion for people power, di ba? Eh sino ba nanguna sa people power? Kung may presidents na dapat na yan yung sinasabi ko na naging presidency, yung people power. Hindi itong rally para pigilan yung impeachment. Eh, sinusuportahan niya nga si BBM eh. Sinusuportahan nga na rally niya si BBM eh. Nagmahal sibuyas noon, kamatis naman ngayon, susunod bawang at luya. Yung labanos at mustasa siguro hindi na panahon ni BP. Lulumo, Jerry Santiago. Ganyan talaga mga loyalista nga. Pumapalakpak pa rin habang ninanakawan sila ng harapan. Eh, tuwan-tuwa sila yung mga vlogger nila kumikita. Sila, sumusuporta ng walang kinikita. Talagang ganyan ang buhay.